Wala pa isang ligo matapos palitan ang liderato ng Senado, panibagong Senate coup, usap-usapan. Cayetano, dapat umanong managot sa nangyaring barilan sa Senado ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Ilang lugar kabilang na ang Metro Manila, binaha matapos ulanin ngayong weekend. Magnitude 5 na lindol, niyanig ang ilang bahagi ng Mindanao kagabi. Disgrasya sa Thailand, bus sa Riles, sinalpok ng tren at nagliyab. Mga kapuso, maulang weekend sa gitna po ng tag-init. Inulan na maraming lugar sa Metro Manila ngayong araw at bumuhos sa malakas na ulan na nagpabaha sa ilang lugar sa Quezon City. Bukod sa Metro Manila, nakaranas din ng pagulan sa ilang probinsya sa Luzon at Mindanao. Ang paliwanag dyan ng Pag-asa, tutukan maya-maya lang. Wala pang isang linggong naluluklok si Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero sabi mismo ni Cayetano, meron na naman anyang pinaplanong kudeta sa Senado. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. May invitations to talk, may pananakot. Isa sa 13 senador na bumoto para kay Cayetano ay ang lubutang na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng pananatili niya sa Senado dahil sa banta ng pagsisilbi sa kanya ng ICC arrest warrant, nauwi sa gulong humantong sa pamamaril sa Senado noong Miyerkules. Umalis siya sa Senado Huwebes ng madaling araw. Ayon sa sources ng GMA News sa Senado, kabilang niya sa mga isyu laban kay Cayetano sa gitna ng pinag-uusapan anilang pagpapalit ng liderato sa Senado. Lumutang din ang pangangailangan anila ng Senate President na abogado para mamuno sa impeachment trial at isang Senate President na katanggap-tanggap sa mas maraming senador. Sa nangyari ngayon sa Senado, ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, mahirap makatiyak na mananatili sa pwesto si Cayetano. Majority is so fragile. It's right now, it's 12-11. So you can imagine that the political situation so far as the leadership of the Senate is concerned is very, very unstable. The change in leadership depends on 13 senators. It can happen anytime. I believe in the 13, I believe in our cause. Yun nga ang challenge ko ngayon. Diba? Trabaho or mamulitika. Si Senador Erwin Tulfo na nasa minority block, sinabing walang kumakausap sa kanila ng kapatid na si Senador Raffy Tulfo tungkol sa pagpapalit ng Senate President. Pero sana raw, bigyan ng tsansa si Cayetano sa kanyang pwesto. I believe... Nabulabog ang paglalaro sa pickleball court na ito sa Kabakan, Cotabato pasado alas 7 kagabi nang biglang lumindol. Ilang segundong nagtagal ang pagyanig. Magnitude 5 ang lindol sa datos ng PHIVOLCS. Ang epicenter ay sa bayan ng General Salipada, Cape Pendatun, Maguindanao del Sur. Ramdam sa Tacuron, Ciudad Kudarat ang dinig. Sa isang bahay, napabalikwas at napatahol ang mga nahihimbing na aso. Naalarma rin ang mga nakatira at nagsilabasan. Sa isang convenience store, napatakbo palabas ang dalawang empleyado. Sa tindi ng pagdinig sa tindahan, nahulog ang ilang mga paninda. Napatakbo rin ang ilang kabataang nasa isang tindahan. Sa Coronadal City, naglabasan ng mga customer sa isang mall. Agad ding nag-ikot ang ilang otoridad para makapag-inspeksyon sa lugar. Wala pang ulat ng mga nasaktan o nagtamo ng matinding pinsala sa dito. Mahigit 35 raw ang mga gumugulong na investigasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng maanumalyang flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Isa raw sa mga malapit ng mahinog ang reklamong plunder laban sa ilang senador at congressman. Yung 61-page complaint, first draft. That's another matter. Mayroon pang, mas mabigat yun. Mas mabigat yun. Conspiracy to commit plunder, Oo. which will involve everybody. Itong una, Senate and House. Senate and Everybody involved. Ayun. Malapit na yan. Malapit na yan. Kaya makapal. Conspiracy na yun. We will detail. Ikwan yan. Congressman and Senator. Hindi di. Kabilang sa mga iniimbestigahan ay ang mga miyembro ng small committee kung saan umano ginawa ang insertions at pagbabago sa budget base sa naging alegasyon ni Nabota City Representative Toby Tiangco.
Kasama sa mga tinukoy ng mga miyembro ng small committee ng Kamara para sa 2025 budget, sina dating Congressman Zaldico, dating Marikina 2nd District Representative Sela Kimbo, 4-piece party list Representative Nonoy Libanan, at dating Zamboanga 2nd District Representative Manix Dalipe. Sinusubukan ng GMA News na makuha ang panig ni Kimbo, Libanan at Dalipe sa mga pahayag ng Ombudsman pero hindi pa sila tumutugon. Nauna na nilang itinanggi ang pagkakasangkot sa anomalya. Sabi pa ni Remulla, malapit nang matapos ng Office of the Ombudsman ang ikalawang kaso ng money laundering laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa nakalipas na mga araw, nakapagtala ng pag-ulan sa ilang probinsya, tulad sa Aurora, maging sa ilang lugar sa Metro Manila. Muli ring bumuhos ang ulan sa Quezon City kanina, kaya bumaha sa Quezon Avenue sa bahagi ng biyak na bato, pero ayon sa Pag-asa, hindi pa tag-ulan. Normal ito climatologically, mas dumadalas po yung occurrences po ng ating thunderstorm activity sa panahon ng tag-init. For the later half of May, mas madalas po yung mga occurrences na ito. Throughout the day, may chances po ng thunderstorms, pero usually po kasi mas mataas lang yung mga pag-ulan na ito afternoon to late evening. Maaring makatulong sa pagtaas ng water level ng mga dam ang mga pag-ulan ayon sa Pag-asa. Pero sa ngayon, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Nasunog ang delivery truck na yan sa gitna ng tulay sa Santa Rita, Giginto, Bulacan. Ayon po sa pahinante, bigla na lang nagliyab ang ilalim ng truck. Papunta raw sana silang Pulilan para ipagawa ang fuel injector ng truck pero hindi na umabot. Tumagal ng halos kalahating oras ang pag-apula sa apoy. Sa Cebu City naman, nasa 75 bahay sa Barangay Tejero ang natupok. Umabot po sa ikatlong alarma ang sunog. Nananatili ngayon sa evacuation center ang mga nasunugan. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Lumusong sa hanggang gutter na baha kagabi ang mga sasakyan sa Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas. Ang kalsada papasok sa isang subdivision. Tila naging lawak kasunod ng ulan. Kaya napilitang lumusong ang mga residente. Pagka umuulan po talagang lagi yung bumaba dyan. Pinaayos po yung kanal, pinalalakihan po yung Marulas Creek po. Gagawa po ng panibagong drainage na papunta po sa main creek po natin. Pag-convene ng Senado bilang impeachment court, sama-samang dumalo sa misa sa EDSA Shrine ng ilang kongresistang miyembro ng prosecution panel, sina Representatives Leila De Lima, Joel Chua at Lawrence Defensor. Humingi po kami ng pagbabasbas para tulungan kami to give us guidance, to give us strength, to give us wisdom to prosecute the respondent. Habang naka-red light sa intersection na ito sa Bangkok, Thailand, nakahinto sa riles ang isang bus at mga sasakyan. Kaya pagdating ng tren, sapul ang bus, nakaladkad at nagliyab. Kita sa isa pang anggulo kung gaano kalayo nakaladkad ang bus. Nadamay rin ang iba pang sasakyan. Kumalat ang apoy at nabalot ng makapalat itim na usok ang isang bahagi ng kalsada. Pagkaapula sa apoy, tumambad ang natupok na bus at isa pang sasakyang nadamay pati isang waiting shed. Batay sa sulat ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga senador, alas 3 ng hapon bukas, May 18, ang nakatakdang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Hinimok niya ang mga senador na isuot ang kanilang robe, alinsunod sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. Manunumpa rin sila bilang senator judges. Sa Monday, nasa order of business yon. Ibibigay sa rules like any other. Yung majority leader, acting majority leader, kanyang i-represent. No? The likely scenario is we will organize muna the Senate, so may mga committees. Take that up. Matapos manumpa, deemed constituted na ang Senado bilang impeachment court. Kasunod nito, ang pagpapalabas ng summons sa loob ng 10 calendar days sa taong na-impeach. Bibigyan siya ng kopya ng Articles of Impeachment at sasabihan siyang humarap sa impeachment court sa partikular na petsa at oras. Required din siyang maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Tsaka pala magsisimula ang impeachment trial na maaaring sa Hunyo na mangyari. Ano mangyayari pag nag-convene? And then may motion to convene. Ako muna mag-oath as presiding officer of the impeachment court. And then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, diba, aandar na yung process. Susundin mo lang yung number of days. Kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot,
this number of days sumagot, then trial na kaagad. Ani Cayetano, walang plano ang mayorya sa Senado na baguhin ang rules na ito para hindi maantala ang impeachment proceedings. Maging si Senador Erwin Tulfo, naniniwalang hindi na dapat harangin pa ang trabaho ng impeachment court.